Earth, hello beautiful souls, and welcome back to May's Tarot Healing. And this is a choose an image for who is your hidden enemies. Hello, for those who pick the image number one. This is your reading. So what I would like you to know first is what I can feel here in your card. So we're gonna use tarot decks and also my vision and feeling for this reading. So I hope it resonates with you guys. Leave any comment if this reading resonates with you. So wala nang patumpik-tumpik pa, let's go dive into your reading. So what I can feel here in this image, guys, may nakikita ko may nag-evil eye sa inyo, okay? So those enemies of yours are now doing something towards you. So this is your sign, or this is the reading ng mga taong nafe-feel nila na laging mabigat yung pakiramdam nila, parang lagi silang may nakakaaway or madalas kinaiinggitan ng tao, okay? Ito yung reading ng mga taong madalas nai-evil eye or maraming nag-evil eye. Mostly, mga kaibigan ninyo, mga close sa inyo, or your family, okay? So nakikita ko dito, hindi niyo nakakasundo itong mga taong to sa buhay niyo, okay? Some of these people know witchcraft or occult things. Yun yung isang sign. So kung mahilig sila sa mga gantong bagay, yes, that's your enemy. That person na iniisip mo right now, that's your enemy, okay? So ano din sila medyo may mga ibubuga naman sila sa life, no? Hindi naman sila yung mga totally hindi kapansin-pansin. Actually, meron sila mga beauty or handsome faces, okay? Pero they act normal in front of you guys. These people know what they're doing. Possible nakakausap niyo sila sa life ngayon. So anyone na nakakausap nyo and people na may alam sa witchcraft, occulting, sa mga gantong bagay, that is your enemy. Mga taong magagaling makisama, mga taong magagaling umasta na parang close kayo but you're feeling something within you na hindi comfortable toward this person, that is your enemy. And they're doing something and they are the evil eye of yours. Okay? Sila yung mga taong nagbibigay sa inyo ng evil eyes. Minamata nila kayo, they wishing something na hindi maganda. And also, kinukontra nila lahat ng magaganda sa life nyo. So, that is the number one sign. Okay? And eto na nga ang inyong tarot cards. Guys, let's see what we have here. This is your person's trait appearance ng mga kaaway ninyo. Okay? So, alright. Very confirmed, guys, na meron kayong kaaway or enemies within your family related sa inyo, close sa inyo, nakakausap nyo, mga taong nakausap nyo na, or may mga lihim, or may mga galit talaga sa inyo na aware kayo, or somehow hindi kayo aware. But if this person is into spirituality, that is the person. Occult and witchcraft is somehow related to it. So guys, this person knows something. So may mga ginagawa tong person sa inyo. So hindi ko naman nakikita na sobrang big deal ng ginagawa nila right now. Actually, parang pahapyaw, mga ganun. Basta wishful thinking. Sobrang wini-wish nila na, alam niyo yung mga pag may mga nagsasalita na sana ganito, sana ganyan, ganito ka sana, ganun yung ginagawa sa inyo ng mga enemies niyo. Somehow, some of you guys, medyo maedad, mga nasa part ng mga grand mother or grandfather ninyo, okay? And sa iba naman, uncle or titos, titas nila. Ganon. And sa iba is your friends, close to you or nakaaway mo na, that is your person. Okay? Ganon, yun yung traits nila. Yun yung traits nila. Close ito sa family nyo. Okay? So nakikita ko dito, bakit ba sila galit sa inyo? Okay? Ano ba to? Bakit ba itong mga person na to is nagagalit kung wala namang kayong ginagawa sa kanila? Maybe aware kayo or somehow may mga napag-awayan. I see, guys, told you, one of your closest to. Malakas yung related sa family and one of your friends. Possible, parang siguro nagkaaminan or nagkakitaan na kayo ng mga ugali, no? Or parang nagkaroon na ng confrontation dito sa enemies nyo. Somehow aware kayo sa iba sa inyo. Aware kayo kung sino to. Like habang pinapakinggan nyo tong reading ko, you guys are having that vision or idea kung sino itong person na to. So sa iba sa inyo, bakit ba galit itong taong to sa inyo? Inggit, okay? They want the things that you have. Naiinggit sila sa inyo. Could related sa relationship, possible, but they somehow envy you in lots of different things just because they want to have everything and hindi nila kaya mag-share, hindi nila kaya yung thoughts na may nanlalamang or nakakalamang sa kanila for some of you. And the other is mga yabangan or mga nagagawa, mga accomplishments sa buhay, sa mga family dyan related, or sa mga property ito, sa mga pamana, property, sa di pagkakaunawan sa loob ng bahay. May nakikita rin ako dito ng mga parang arguments in regards to parents, okay, na hindi nagkasundo yung parents nila, so hindi kayo okay, no? Hindi nagkasundo yung parents nyo to other siblings, something like that, but somehow related sa property, achievement sa buhay, yung mga relatives or closest sa inyo, and mga parang sumbatan yung reason. So, ano na yung nagagawa nila sa inyo ngayon, no? So, tingnan natin kung ano na yung nagawa nila sa inyo. Well, they actually wishing na hindi kayo mag-success. Sabi ko sa inyo mostly wishful thinking. Okay?
puro sila salita na, naku, mayabang yan, sana hindi mag-success sa buhay yan, ganun. Ganun itong mga taong to na galit sa inyo. Somehow they wish na mawala na kayo sa buhay, yung worst dyan. Lalo na yung mga enemies is, mga kaibigan na nakikisalamuha or mga nakasagutan na kaibigan na marunong mag-witchcraft. Possible makahanap sila ng mga tao na ipadasal kayo or kung ano man yan or kuhain yung picture nyo, something like that. Kulang is possible in this reading sa mga pumili ng number 1 image, that is possible. So kung hindi kayo nagsasuccess sa life right now, guys, there are reasons. Kahit anong gawin yung hard work, because hard work will never betray you. But kahit anong gawin nyo, hindi kayo nagsasuccess, guys, these are the people who are influencing your life, okay? So nakikita ko rin dito, no, ano pa yung gagawin nila sa inyo? Well, aside sa harangan nila yung blessings nyo, so yung mga possible or future pa nilang gawin sa inyo is ipagdasal nila kayo na mawalan kayo ng trabaho, na sana ganito. Kaya guys, sa mga nakapili ng number 1 image, huwag kayo masyado magpo-post, huwag kayo masyado mag-share, huwag nyo paniwalaan yung mga new people sa buhay nyo right now kasi they are not doing anything good, even sa thoughts nila. Okay? Ayaw nila yung may nakakalaban, ayaw nila may lumalamang sa kanila. So, ano pa yung ginagawa nila? Minaman-manan kayo, ini-stalk kayo, okay? Possible sinisiraan din kayo sa ibang tao. Like yung mga taong hindi nyo nakakausap but close to them, sinisiraan nila kayo. Okay? So, yun po yung mga possible na in the future, pwede pa nilang gawin. But somehow, wala po ako nakikitang masama. Hindi nila kaya. Baka strong yan, mga number 1 na to. Okay? Hindi tayo papakabog, no? So, guys, ano yung solution nyo? Always be at peace. Huwag nyo patulan, huwag nyo pansinin. Be kind as always and genuine, okay? These people won't succeed sa mga balak nila sa life nyo. They won't be able to touch you guys. So, congratulations, panalo na agad bago pa magsimula ang laban. So, those are your enemies, guys. You don't have to do anything or be bothered with those people. Alright? Thank you so much. If you want to book a reading with me, let me know in my inbox. So, if this resonates with you, I would like to hear what you have felt or if it resonates with you, guys. Thank you. Hello Earth, hello beautiful souls, and welcome back to May Starwood Healing, and this is a choose on image for who is your hidden enemies. Hello guys, so para ito sa mga taong nakapili ng image number 2. Okay, are you ready guys? So this is your reading. So napipil ko dito sa image nyo guys, no? Somehow, yung enemies nyo is medyo nakakatanda sa inyo to. So nakikita ko dito na hindi siya ganun ka-related sa inyo. Actually, all of you, hindi siya ganun ka-related. Pero nakikita nyo siya. It's somehow, nakikita nyo siya sa work, sa school before, or sa social media. Okay? Somehow, hindi like really connected sa inyo guys. Pero nakita nyo na, or parang familiar kayo, nakita nyo na yung face, or yung name, or somehow naka-communicate or connect nyo sa social media. Mostly sa inyo guys is babae ito. Puro babae. Hindi ko nakikita na lalaki siya. Okay, meron some people is lalaki, pero super liit ng percentage, okay? Mostly babae ito guys na may edad sa inyo. It could be your supervisor, it could be somehow na nakausap nyo, nakita nyo, but hindi related sa inyo sa tunay na buhay. Not related sa inyo, hindi nyo kamag-anak, hindi nyo kaibigan, hindi nyo ka-close. Somehow related sa inyo or nakapag-connect sa inyo sa social media, sa office, dati nyong katrabaho, ka-organization, those kind of people. Okay? So, napifeel ko rin dito na na wala naman silang nagagawa pa sa inyo or hindi sila gumagawa ng action but somehow they are against sa inyo, okay? Hindi nila gusto yung presence nyo, hindi nila gusto yung kung paano ka mag-handle ng mga bagay-bagay. Like, they're just irritated with your energy. So, this is your enemies, okay? So, nakikita ko right now, from this image, wala pa namang ginagawa sa inyo tong person na to, no? But somehow, mahilig sila magyabang sa inyo or mahilig sila magsabi ng masasakit na salita just in case or mag-comment ng mga bagay na halatang-halata nyo naman na hindi kayo gusto ng tao. Gets nyo? Okay, this is some of the things na nakikita ko sa mga enemies ninyo, guys. What we have here, image number 2, nakikita ko dito. So, this is your person, no? Yung mga tao na nagagalit sa inyo or this is the people na personal traits nila, appearance of this person, kung sino tong kaaway nyo. So nakikita ko nga dito na, yes, nasabi ko na hindi sila related sa inyo, pero somehow girly sila, madalas babae. Like, most of you guys is babae yung kaaway nyo. Like, mabilis nyo tong mga ma-attract. Like, hindi nila gusto yung way nyo. Hindi nila gusto yung personality nyo. Hindi nila gusto yung energy nyo. Okay? So nakikita ko dito na hindi sila ganun ka-close sa inyo and somehow parang bigla nyo na lang silang makilala. Some of you is parang bigla nyo na lang makilala, pinakilala ng friends mo, sa trabaho to, hindi related sa inyo, kusang nag-add sa friends nyo, sa Facebook. Basta somehow, nakilala nyo but not so related sa inyo. Okay? Etong taong to. Some of you guys LGBT, okay? Meron ako na-feel dito, some of you are exes nyo na parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang 5%. 5% is one of your exes, guys. Okay? Merong LGBTs, merong supervisor, manager, something like that, co-workers, mga friends sa Facebook, or mga tao na nakita nyo sa event, or whatsoever like that.
Ha? Ganun yung appearance nitong taong to. Kadalasan babae guys. Babae ang nakikita ko. May mga lalaki but not so big deal, no? Yung mga lalaki. Pero mostly babae yung super big deal. Like, they just don't like you. Like, nah. Like that. So, medyo girly sila. So, kung may mga kilala kayo or nakikita kayo, medyo girly sila or mahilig sila sa babae or something like that, related sa girl na world. Na word. Okay, so ano kaya yung reason, no? Bakit kaya galit na galit itong mga taong to sa inyo? Bakit nga ba nagagalit itong person na to, guys? Ano ba kasing ginawa natin, no? So, nakikita ko dito, yes, ayun na nga. One of you, or most of you guys, this is one of your ex nyo na bitter pa sa inyo, yung mga taong hindi makaget over, yung mga taong hindi gusto na may new beginning kayo or nag-move forward kayo or parang you don't invite them in your life. Like parang somehow they try to be close or to be part of your life but you don't invite them or somehow hindi nyo sila vibes, okay? Basta parang you guys are just opening new opportunities, receiving new good news, opportunities sa life nyo but somehow hindi sila kasali doon or hindi sila, sila yung other part, other side. Kung meron team A, team B, sila yung team B, kayo yung team A, something like that, ganun feeling, okay? Inget or bitter sa mga nagawa nyo, o parang like, paano ko ba yung expression to? Like, hindi ba ka-move on, or parang gusto nilang mag-suffer kayo, yun yung mga taong gano'n na, yung mga ex na gusto nila mag-suffer kayo kasi nasaktan nyo sila. Kasi mga naman, sa iba, is ayaw nila yung parang, wala ka namang tamad, parang gano'n, parang effortless ang life mo, but you're being, pouring this abundance or this energy, good energy. So, ganun yung energy. Bakit sila nagagalit sa inyo? Ano na ba yung nagawa nito ng mga tao sabi sa inyo somehow, mga supervisors nyo to, manager nyo, or leader nyo, no? So, ano ba yung nagawa nila sa inyo? Somehow, they make you feel down. Okay? Possible, isa sila sa mga reason, or isa sila sa mga tao na nag-comment ng masama sa inyo, may nasabi masama sa inyo, or nagpa-feel na parang you're less than. Okay? You're not enough. You're less than something. Toxic relationship, kung mayroong makaka-relate, but somehow higher than you guys, na parang ipapa-feel sa inyo na hindi kayo okay, hindi kayo magaling, hindi nyo deserve itong mga bagay-bagay na to. Yun yung nagawa na nila sa inyo. So, ano yung magagawa pa nila sa inyo? Sa future. Naku, mag-ingat kayo guys. Mukhang hindi kayo tatantanan guys. Kung nasa trabaho kayo at nafe-feel nyo tong energy na to, naku, ipagre-resign kayo, gusto kayong bawian sa performance or whatsoever. Like, sayang ang effort nyo. Kung merong mga ganito sa katrabaho nyo kasi talagang pipilitin nila na huwag kayong mag-succeed. So, magiging sayang yung effort nyo, perfect attendance whatsoever. Merong bias na mangyayari sa inyo. Or kunyari, hindi nyo to kakila, ini-evil eye nila yung mga relationship nyo guys. Okay? Mostly babae kasi to ini-evil eye nila yung mga relationship nyo like, sana maghiwalay na sila, mga ganyan. So, possible, gugustuhin nila yung mga gusto nyo rin. Ganon katindi. Like, nakikita ko sila more in action. So, walang possible na mga kulang dito or whatsoever, but they will be more in action. Like, magko-comment sila ng masasama, parang magiging basher nyo sila. Parang ganun yung datingan nito mga person na to, no? Yung sisirain nila yung hope mo. Tatanggalin nila yung hope mo in the future. So, guys, alam nyo na pag may mga taong bumabangga sa inyo, banggain nyo pabalik. Yes, of course. Hindi tayo papatalo, guys. Charis. So, guys, ayan na sinasabi ko sa inyo. In near future, so nagawa na nila, na down na kayo, okay? Na down na kayo, pinag-isipan nyo na masama yung self nyo, but sooner or someday, they will try to bring you down pa in action with words. Like, talagang pupuruhin ka nila. Ganun. Emotional tayo tatamaan guys, conversation, ganyan, mga basher, parang ganun. But anong action? Paano mo mariresolution tong na to, problema na to? Paano mo i-deal to? Guys, be wise and lumaban kayo. Like, if you know you're doing right, report it to HR whatsoever or leave. Like, face them. Kailangan yung harapin yung mga kaaway nyo. Hindi kayo magpapabiktim dito. Hindi ganun yung malulutas ang problema. You have to face them head on. That's your best solution and best to deal with the situation or enemies. Kasi possible magtulong-tulong sila. Alam niyo yung mga nabubuli. Parang ganun, guys. So, ganun yung energy nila. So, you have to face them head on. Okay? Wala akong pakialam kung malakas kayo, kung marami kayo. But, I have my values, I have my dignity, I don't do anything bad towards you people. So, I'll face you head on. Ganon. Lumaban kayo in justice. Okay? Wag nyong i-relieve yung patience nyo at saka yung yung madness nyo. Wag nyo ipapakita sa kanila na naapektuhan kayo. Okay? Kasi dun emotional at mental nila kayo tatamaan. Masakit, ganon kayo. So, that's the only resolution na pwede nyo magawa. Alam niyo yung mga ahas. Alam niyo kung gaano ka-tricky yung ahas. Hindi ko sinabi mga ahas kayo or gawin niyo yung mga ginagawa nila, but be wise and powerful sa energy nyo. Hindi kayo victim dito. Huwag kayo magpa-victim, okay? They are people na gusto kayong ibaba. And once you let them do that with you emotionally and mentally, you have to fight back with justice, with your words. Kadalasan may nafe-feel ako dito, kadalasan kayo mga mga Aries to. Mga Aries, Virgo, Scorpio, Gemini, Libra. Mostly sa mga zodiac sign nyo. Ganun kayo. Okay? So, sana nakatulong ito. Don't forget to leave any comment if this resonates with you guys. So, good luck and good luck and good luck.
Hello Earth, hello beautiful souls, and welcome back to May Star with Healing. And this is a choose on image for who is your hidden enemies. Alright, image number 3, this is your reading. So what I can feel from your image guys, nakikita ko dito no, na yung mga enemies mo is somehow um, all around. Okay, bakit naman ganun? All around. So, ang daming energies kong nararamdaman dito, guys. But the major energy, what I can feel from your image, guys, these are the people na nagsasabi sa inyo ng no. It could be your friend, lover, kapitbahay, nanay, tatay, kung sino man to. But yung taong nagpapabigat sa inyo right now, yung nagsasabi sa inyo ng no, yung nagbabad trip sa inyo, yung nagpapabigat ng araw nyo, yung hindi yung naghihinder sa inyo para gawin yung isang bagay. It could be para pag-aralan yung ganito, para magganito, mag-apply sa ganito, mag-aral ng ganito, para gawin yung ano, pumunta ka sa event. Yun yung mga bagay na humahad lang sa lahat ng passion at gusto nyong gawin. Yun yung mga taong yun na nagsasay ng no or nagiging papigat or responsibility nyo sa buhay. That is your enemy. Guys, nakikita ko dito, they're doing it because they can't help themselves. They're doing it because they just want it. Okay? So, hindi ko alam kung bakit biglang kayo yung natripan nitong mga tao nito, but they are there to give you challenges. Okay? Kahit anong gawin nyo, to give you challenges. They are there stalking your social media, stalking your life, nakikichismis sa buhay nyo kung nakapasa ba kayo, nagawa nyo ba to, nandun ba kayo, ganto ganyan. May mga chismis ako nakikita dito sa mga enemies nyo. And somehow nireregaluhan pa nila kayo. Parang bumabawi sila, something ganyan. So, it could be anyone closest or far away from you, pero nakikisama ng maayos sa inyo, but somehow pabigat sa inyo. Pabigat sa buhay nyo. Yung mga nagno-know, yung nagpo-postpone lahat ng plano nyo sa buhay. This is that person. Okay, tingnan natin, no, yung mga personality at kung sino itong taong to. So, nakikita ko dito yung personal traits, appearance of this person, no. Most of you guys, this is your mother. Okay? Most of you, this is an older, feminine energy. Okay? Or a mother sa inyo. So, kadalasan sa inyo is yung parents. Okay? Nakikita ko dito na most of you guys, yung mga tao talaga na parang, okay, gusto mong gawin yung passion mo. No, walang kwenta yan, nonsense yan, ganito yung gawin mo. Yung nagdidikta sa life nyo. Yung nagpapapigil para gawin nyo yung mga dapat nyo gawin sa life. That is your major enemy, guys. It doesn't look like that kasi wala namang confrontation na nangyayari, but somehow pinapabigat nila yung life nyo. Okay? Sila yung pumipigil sa inyo para magkaroon ng change sa life. Ito tong mga taong to, it could be people na nakakasama nyo sa class, like doing your passion, kung music man yan, kung pag-aralan yung ganito, kung ano man yan na gustong-gusto nyo gawin. Tapos may mga taong reason para hindi nyo magawa yun kasi they say no, or parang sinadyasan nila kayo ng mga, wala ka na mapapala dyan, huwag mong gawin yan, ganito, ganyan. Yun yung mga taong yun, kaaway nyo. But mostly mothers, yung nakikita ko dito, pabigat sa inyo right now. So, naku, oo. So, bakit nga ba? Ganito sila sa inyo. Nakikita ko dito na they wanna share your luck. Gusto nilang makinabang sa mga bagay na mangyayari sa inyo. Gusto nilang makinabang sa mga success nyo. Gusto nilang makinabang sa mga meron kayo sa buhay. Okay? Gusto nilang makinabang sa mga magagandang bagay na pwede nyong makuha. This is mga taong to. Sila yung mga taong ayaw nilang mabuhay sa sarili ng buhay. So parang pinapasalo nila yung obligasyon sa ibang tao. Parang they want to drag other people as well. And kasama kayo doon. Kasama kayo doon. So this is everything. Could be your family, could be your colleagues, your friend, your followers, people na hindi mo kilala, katrabaho mo, all around to guys. Basta nagpapabigat ng life nyo. Yung humihindi sa inyo para gawin yung mga bagay na gustong-gusto nyo gawin. Yung pumipigil or nagpapabigat sa inyo para magawa nyo yung mga bagay na gusto nyo. Okay? Kasi gusto nilang makishare. Gusto nila kayong ikulong. They don't want to give your freedom, guys. Ayaw nila na makita kayo na nagsasucess mag-isa. Gusto nilang makishare sa lahat na meron kayo. That's the reason why they are your enemies. Okay? So, ano na ba nagawa nitong mga taong to sa inyo, guys? Ano na ba yung na-influence nila sa life nyo? Again, kinuha nila yung happiness nyo. Hindi kayo masaya. Most of number 3 right now, you're not happy. Or there are things na hindi kayo masaya sa life nyo. And that's the reason why. Kasi hindi nyo magawa yung gusto nyo. May pumipigil sa inyo. May pabigat sa life nyo. May mga tao na hindi nila gusto na nagsosolo kayo, nagiging independent kayo. Yun yung mga taong kalaban nyo. That is what they get from you right now. Happiness nyo. Yung emotion nyo, yung passion nyo, yung fire within you, you lost it. Number 3. Okay? Wala na to sa inyo right now because etong mga taong to nakuha na nila yun. So, that's why they're controlling you or they can manipulate nila sa buhay. Alam na nila yung mga sasabihin nila sa inyo. And
parang pinaparating nila or parang ginagawa nila is you can trust them. Okay, bumabawi naman sila somehow, bumabawi sila, possible nakakasama niyo to sa pagpupundar ng something, pero dinadrag nila kayo. Okay, parang pag di sila okay, di rin kayo okay. Pero pag okay kayo, gusto nila, sila yung magre-receive lahat ng pinaghirapan nyo. Yan yung mga taong to, guys. So, mostly, ano na to ha, anyone na to, could be close, far, everyone na to, na ganun yung feeling. That is your enemy right now. Nakuha na nila yung fire nyo sa life, sa buhay, yung excitement nyo, yung happiness nyo. Hindi nyo na nagawa yung mga bagay na gusto nyo talagang gawin because it's gone. Long gone. Parang lumipas na, nilipasan na ng panahon kasi you have to do the things you needed to do. Not what you want, but you have to do it for other people. Okay? That's how they manipulated you guys. Okay? So, nakikita ko dito, ano pa yung, ay naku guys, ano ba naman yan? Alam nyo sa tatlong image, kayo yung parang masaklap. Alam nyo kung bakit? Kasi talagang makikinabang sila sa success nyo. Like, hindi nila kayo bibitawan, para silang linta na makikisali sa success nyo. Habang nag-work hard kayo guys to have a better life, they will be there. They will be there. Okay? Kahit mag-success kayo sa life, kahit anong gawin nyo, they will be there. Kasi gusto nila makishare sa pera nyo, sa pagod nyo, sa success nyo. They want to receive the things na dapat para sa'yo. Okay? Andun sila. So that will be the future actions, okay, na mangyayari. Or future na pwedeng mangyari while you have these enemies in your life. So they will get your effort, they will get your hard work out from you. Yung mga bagay na dapat kayo yung nag-harvest, sila yung makikinabang guys. It's not you who did the hard work. Okay? Kakapit sila na matindi sa inyo guys. And i-blame nila. Pag inaway nyo itong mga to, i-blame nila na wala kayong utang na loob. Or, ang gagawin nila is that kayo yung masama. Okay? Ganon kalala guys. Ganon kalala. Now you heard this reading guys. I want you to decide on your own. Don't be ever manipulated by someone. Kahit pa parents nyo to, boyfriend nyo to, close friend nyo to, huwag nyong hayaan diktahan ng ibang tao yung gusto nyong gawin sa life. Choose yourself, and that is your solution. You have your option. This is how you can best dealt with the situation. You have your option. Don't ever partner yourself with them. Kahit mga ideas nyo or mga bagay-bagay, don't share it with them. Kasi they're just receiving things na para sa inyo dapat. So mostly, so to say na parang, nawala yung term ko. So, parang kayo yung magtatrabaho, tapos sila, parang sila mga manager na sila lang yung nagre-receive. They don't think about you guys. Actually, they don't. They don't think about you. They just think of themselves. Sa madaling salita, wag nyong hayaan na isama sila in your future. Do you have still an option? Is it you pursuing what you want, or you letting other people dictate your life? So, mamili kayo kung anong option yung gusto nyo. Do you want to be independent and deciding on your own, or still want to be manipulated and hayaan yung diktahan kayo ng mga tao sa paligid nyo? You are making your future. You are making your life. So, it is fully control. Okay? If you need to cut people out, it's okay. Don't be apologetic. Okay? You can go back to them when super successful ka na, okay ka na, you help yourself already. Pero right now, they still dragging you down, guys. So, that is your enemies. Okay? Ang hirap nito sitwasyon nyo kasi para tong attachment, guys, hindi siya basta-basta aalis sa inyo until you decide to decide on your own and cut this connection na hindi maganda or magaan para sa inyo. Kasi idadrag nila kayo pababa. Kahit mag-success kayo, saan kayo makapunta, sila yung magiging pabigat sa inyo. Okay? So, ayun guys, I hope you leave a comment, dito sa reading na to if it resonated with you guys. Thank you again and good luck fighting!